Praise the Lord. So, thank the Lord. Meron na naman tayong opportunity para sa ating morning revival preview. At ang ating schedule ngayon, mga kapatid, ay week 27, day 3. Mag-umpisa na tayo. 1 Peter 2:2. As newborn babes, long for the guileless milk of the word, in order that by it you may grow unto salvation. Yung guileless milk of the word ay para sa mga babes upang sila ay lumago sa buhay. At ito ay ang salita na magno-nourish sa kanila tungo sa paglago. So yan yung milk or guileless milk of the word. Psalm 119:107. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Ito naman yung word na inihalin tulad sa pulot na matamis. So ang pagsasalita ng Diyos ay buong katamisan. Parang pulot. So ini-encourage tayo, dapat tayo pag nagsasalita, ang ating pagsasalita ay katulad ng pulot. Merong tamis, merong kasaganaan, merong pagpapagaling. Kasi yung mga matatamis na salita, nagpapagaling yan eh. So yan yung maganda sa ating pagsasalita. So magbasa na tayo. The body lobes of the plant life signify the generating aspect of Christ's life, and the fishes signify the redeeming aspect of His life. As the regenerating life, Christ grew on the lands on the God-created earth. As the redeeming life, He lived in the sea, the Satan-corrupted worlds. In order to regenerate us, He grew on the God-created earth for the producing life. But in order to redeem us, He lived in the satanic and sinful world. Amen. So, binanggit natin yung buhay ni Kristo ay may dalawang aspect. Yung isa ay animal life at ito ay para sa pagtutubos. Kasi yung animal, meron siyang dugo. At ang dugo ay para sa katubusan. Kaya sa aspekto ng animal life, siya ay inihalin tulad sa kordero. At ang kordero, alam natin, sa lumang tipan, ito ay ginagamit na hain ng mga tao ng Diyos para sa kanilang mga kasalanan. At sa bagong tipan, ang Diyos si Kristo ang totoong kordero. Kaya nung nandito siya sa lupa, pinakilala siya ni John, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So yan ay redeeming aspect. At ang kordero ay nabuhay dito sa lupa upang dito sa lupa, maisagawa niya ang pamamahagi ng buhay upang ang mga tao ay maisilang na muli. Kaya ang kanyang buhay ay isang buhay na nagsisilang. Pag sinabi nating born again or born anew, hindi yan religion. Yan ay tumutukoy sa pagkasilang na muli ng isang tao nang siya ay manampalataya sa Panginoon. Kaya wag natin gamitin yan bilang pangalan ng relihiyon. Sapagkat yan ay description ng isang proseso na sinasagawa ng Panginoon upang ang tao ay maisilang na muli at maging anak ng Diyos. At ang ibig sabihin ng pagkasilang ay ang pagtanggap ng buhay ng Diyos tungo sa kanila upang sila ay magtamo ng buhay at kalikasan ng Diyos, maging mga anak ng Diyos na mga naisilang na muli. So yan yung aspekto ng animal life na tumutukoy kay Kristo bilang kordero ng Diyos. Yung isang life naman, okay, ay ito naman yung plant life. Plant life. Ang plant life naman ay para sa pagbubunga. Para sa pagbubunga at para sa pagsilang na muli. Yung isa ay redemption, dugo, upang ang tao ay matubos. At yung
plant life naman upang ang tao ay maisilang na muli. No? At pwede natin sabihin, ito ay sinasagisag ng buhay halaman, vegetable life. No? So, vegetable life siya. No? Yung isa ay barley, yung isa ay fish. Yung barley, tumutukoy sa plant life. So, nagkakapalit-palit. So, yung fish naman, tumutukoy sa animal life. No? Yung una, ang binanggit sa atin ay yung grain of wheat, no? At saka yung cordero. Dito naman, ang binabanggit naman ay yung barley at saka yung fish na ginamit ng Panginoon upang pakainin ang mga tao nung nandito siya. Barley and fish. Ang fish ay animal life at ang barley ay plant life. So yan ay para sa katubusan at pagsilang na muli. At ang sanlibutan dito ay tumutukoy sa lugar na pinananahanan ni Satanas. Kasi simbolo ng dagat yan sa Biblia. Ang dagat ay ang corrupted world. Isang napasamang sanlibutan kasi pinagharian ni Satanas. Pero sa gitna ng pinasamang sanlibutan, ang Panginoon ay nabuhay dito. Hindi siya na-corrupt. Sa halip, ginawa niya ang kanyang layunin na mga tao ay maiahon sa sanlibutan sa pamamagitan ng katubusan at pagkasilang na muli. Amen. Just as fish can live in salty water without being salty, so Christ could live in the sinful world without being sinful and without being affected by the world. It is significant, therefore, that he fed the people with barley loaves and fishes. This indicates that he fed them with a generating life and the redeeming life, the life that overcomes death. So, ang Panginoon lang natin ang nakakadaig sa kamatayan. Tandaan natin. Isang buhay lang ang may kakayahan upang daigin ang kamatayan. At ang buhay na ito ay ang buhay ni Kristo na sinasagisag ng dalawang uri ng buhay. Animal life at vegetable life. At ito ay pinakain niya sa mga tao. Isang pagpapakita ng kanyang gawain ng katubusan at pagsilang na muli nung nandito siya sa lupa. Upang sa pamamagitan nito, ang mga tao na nakurap sa sanlibutan ay maiahon niya tungo sa kaharian. Siya, nabuhay sa sanlibutan, pero hindi siya nakurap. Kasi may buhay siya Parang yung mga isda sa dagat, hindi, bagamat maalat yung dagat, hindi sila nagiging maalat kasi may buhay sila Pero pag namatay yung isda sa dagat, aalat na yan. Ano ibig sabihin yan? Kapag tayo ay wala ng buhay, walang buhay, tayo ay makukurap ng sanlibutan. Kaya walang paraan para ang Panginoon ay makurap nung nandito po siya. Kasi ang buhay niya ay nananaig na buhay. Amen. The Lord is signified by both the barley loaves and the fishes, for He is the plant life to generate us and the animal life to redeem us. Eventually, the feeding with Christ's resurrection life results in eternal life. Yun. So, ano ba nakamit natin? Eternal life. Ang eternal life ay ang buhay ng Diyos. Isang hindi nilikhang buhay, isang buhay na perfecto, buhay ng Diyos, at buhay na pinakamataas sa lahat sa buong sansinukob. Ito ay ang buhay ng Diyos na tinatawag ng Biblia na eternal life. Walang hanggang buhay. Amen. Today's reading na ako. Born through regeneration, the believers become babes who can grow in life for God's building by being nourished with the spiritual milk. The milk of the word is not milk for the body, but milk for the soul, the inner being. It is conveyed in the word of God to nourish our inner man through the understanding of our rational mind. It is assimilated by our mental faculties. Dito binabanggit yung salita. Yung salita kasi tinawag siyang
guileless milk of the word, gatas na walang daya. At ang salita ay ginagamit upang mag-nourish, kasi milk siya eh. Yung physical milk, ang ninonourish niya, yung physical body ng tao. Kung kayo mahilig uminom ng gatas, malusog kayo. Kasi ang gatas ay para sa physical na katawan ng tao. Yun. Pero yung milk of the word, gatas ng salita na walang daya, ang ninonourish niya ay yung soul. Ang soul ay panloob na bahagi ng tao. So yan ang kanyang pinapalakas, ginagawang maayos sa pamamagitan ng salita. Pinapastol ang ating mga kaluluwa. At ang salita ay naiintindihan naman at nai-interpret ng ating kaisipan. Kaya pwede nating i-exercise yung ating napabagong kaisipan upang maintindihan ang salita ng Diyos. Kaya mula dyan pumapasok ang nourishment. Amen. So pupunta na tayo sa medyo interested na topic dito. Mga salita mula sa Song of Songs. Song of Songs 4:11 says, "Thy lips, O my spouse, drop as the honeycomb. Honey and milk are under thy tongue. Smell of thy garments is like the smell of Lebanon." This verse is different from the word fragrance in the previous verse. No human or natural smell can be compared to the fragrance that emanates from the maiden. From the maiden. Amen. So dito kasi sa Song of Songs, yung maiden yung dalaga eh. Pag binanggit yung dalaga dito sa Song of Songs, ito ay tumutukoy sa mga believer. Sila yung nasa feminine aspect. Ang mga believer sa Song of Songs ay sinasagisag ng dalaga o kasintahang babae. Siya yung Shulamite sa Song of Songs. So tayo yan. At syempre, yung male aspect naman dyan, si Solomon, ay sinasagisag ni Kristo sapagkat ito ay book of romance. Ngayon dito binanggit sa atin na meron daw fragrance that emanates from the maiden. Merong isang samyo na nanggagaling mula dun sa dalaga. So ibig sabihin, tayo ay dapat merong samyo bilang mga dalaga na kumakatawan sa kasintahang babae ng Panginoon. Meron kang dapat samyo. Ang samyo ay mabangong samyo. Ito ay mabango, kaaya-aya. So yun yung sinasabi sa atin. Amen. So basahin ko to. This naturally makes her lips drop as the honeycomb. Honey is sweet, and it restores the stricken ones. But this sweetness is not produced overnight. It comes from a long period of gathering, inward activity, and careful storage. This is the unique possession of the one who is taught by God. Maganda ito sinabi rito. Hindi ko alam kung naiintindihan niyo. Una-una binanggit sa atin yung dalaga. Sabi niya, yung dalaga, dapat meron samyo. Tapos ang particular na binabanggit dito ay yung nagmumula sa kanyang mga labi. So pwede ko sabihin, yung samyo ng dalaga rito ay nanggagaling sa kanyang pagsasalita. Na ang ibig sabihin, dapat ang kanyang pagsasalita ay merong samyo ng bango. So yun yung ano. Kasi kumisan hindi ganun kadaling intindihin ito. Pero kaya naman kasi merong pagpapaliwanag. So sabi niya, yung kanyang labi, no, ay may mga pumapatak na honeycomb. Honeycomb. Honey. Ibig sabihin ng, yung honey kasi nandun sa honeycomb. Nandun sa pukyutan. So doon sa pukyutan, pag puno na siya ng honey, ano yan, may mga patak yan. Wow, yung patak na yan, honey yun. Ang tamis nun. Napakatamis ang honey na pumapatak mula sa pukyutan.
Ang ibig sabihin, ikaw na ay isang believer, dapat ang iyong pagsasalita ay mayroong pagpatak ng honey mula sa bibig mo. Ang tamis ng iyong pananalita. So, yun ang ibig sabihin nito. Dapat pag nagsasalita ka, mayroong katamisan. Na, una, mayroong samyo, mayroong bango. Pangalawa, mayroong honey na nanggagaling sa iyong bibig. At ang tamis niyan. No, ang pagsasalita mo ay katulad ng honey na may katamisan. Ayan. Tapos sabi niya, itong katamisan na ito, sabi niya, it restores the stricken ones. Yun. Ibig sabihin, dahil sa tamis ng iyong pagsasalita, yung mga stricken, ang mga stricken, ito yung mga nagdusa, napighati, naapi, nasaktan. Stricken yung mga yan sa church. Na-offend. Nasaktan sila. At dahil sa pagsasalita mo, sila ay nare-restore, na ipapanumbalik, na napapagaling, naaaliw, no? At nawawala yung kanilang mahirap na sitwasyon. Ibig sabihin, merong pagpapagaling, merong pagpapanauli. No? So, yan yun. At ito nagagawa sa pamamagitan ng pagsasalita, okay, ng mga salitang may katamisan. So, kaya nyo ba yan? So, maganda ito. Ito sinasabi rito. Kasi minsan sa church life, meron naman mga kapatid na ganyan eh. Talagang nasaktan sila. Hindi na natin sinasabi kung sinong mali at tama. Pero ang pinag-uusapan, nasaktan talaga sila. Feeling nila, inapi sila. Feeling nila, kinawawa sila. Feeling nila, talagang offended sila. Paano yan papagalingin? Kung minsan hindi yan ginagawan diretso ng Panginoon. Kundi ginagamit niya ang mga kapatid na merong honey sa bibig. Pag sila ay bumisita, ang kanilang pagsasalita sa mga stricken na mga kapatid ay nagpapanauli, naiibsan yung kanilang sakit, at sila ay napapanumbalik, napapasigla, napapanumbalik, nare-recover. So yun yung paraan ng pagre-recover dito. Ang linaw. Kaya kayong merong mga honey, magbisita kayo. Huwag niyo itago yung honey. Pumunta kayo sa mga kapatid at ilabas ninyo yung katamisan. Para itong mga kapatid na nakawawa, kaya tama sila o mali, huwag na natin anuhin yan. Huwag na natin pansinin yan. Ma-restore sila sa pamamagitan. Huwag kayo pumunta dyan para pakinggan lang sila. No? Tapos makikisimpatya kayo. No? Oo nga, tama ka eh. Dapat hindi ginawa sa yan. Hindi honey ang mga ganyan. Ang honey ay mga salita ng biyaya na na-restore sa iyo. So, yan yung maiden na binabanggit dito. Okay, so sabi niya, this sweetness is not produced overnight. It comes from a long period of gathering, inward activity, careful storage. This is the unique possession of one who is taught by God. Ganda nito. So kung ang isang tao ay naturuan ng Diyos, nagkaroon siya ng impact sa loob niya ng mga pananalita galing sa Panginoon na hindi naman niya nakuha ng overnight lang. Ito ay maaaring naitipon sa kanya sa pamamagitan ng mga ilang activity, ilang pagsasagawa, ilang mga special na pagkatuto sa harapan ng Diyos. So nagkaroon na siya niyan. So hindi basta hindi naman lahat meron yan. Meron mga kapatid, meron talagang ganyan. Ako nasubukan ko na yan. Na ako ay nabisita ng kapatid na may honey. Feeling ko na-restore ako mula sa pagsasalita niya. Hindi naman ako na-offend. Hindi ako na-offend sa church na ganun kaatindi na para hindi na ako mag-meeting. Kaya lang may mga pagkakataon na nakakaramdam din tayo ng panlulumo,
Minsan nagkakaroon tayo ng mga kabiguan sa maraming bagay, napapahina tayo. Pero nung nabisita ako, kasi nung nabisita ako, nasa ospital ako. Medyo discouraged ako noon, pero nung nagsalita kayong sister na bumisita sa akin, wow, na-revive ako. Haning-haning at dating. Amen. So from the mouth of the maiden issue forth sweet and refreshing words, not gossip, jokes, or rash words. Her words are not outbursts of torments, but drops of honey from the honeycomb. This is the slowest kind of dripping. Amen. Ang gaganda yung mga sinasabi rito. So sinasabi niya yung words ng maiden dito, ng dalaga, okay, ay napaka-tamis. Tapos sa kanyang pagsasalita, merong esensya ng pagpapanariwa. Yun, napapanariwa ka kapag narinig mo ito. Para bang yung naluma ka na napanariwa ka uli, na-revive ka, nakasumpong ka ng buhay, napalakas yung espiritu mo, na-uplift yung condition mo, nakakita ka ng liwanag. Ang sarap dahil sa pagsasalita nitong maiden. So yun yung sinasabi sa atin. So yung word niya, hindi gossip. Ang gossip ay chismis. Huwag ka pumunta sa kapatid para magdala ka ng chismis. Yan ay kamatayan. Hindi rin siya jokes. Huwag ka magpunta dyan para magbiro. Para mapatawa mo lang siya. Isipin mo, pag nagbiro-biro ako dito, mapapasaya ko siya. No. Ang jokes ay negative. Hindi yan ginagamit ng Panginoon. Sa mundo, okay ang mga jokes. Pag joke, mamaya napapatawa yung tao. So hindi yan paraan ng Panginoon. No jokes, no gossip. At sinasabi niya, no rash words. Rash words. R-A ito, hindi rush. Rush. Ang rush kasi, yung mga silakbo ng mga pagsasalita. Bigla mo naiisip, biglang dumadating sa'yo, pero rush siya. Para siya mga, yung biglang, lumalabas sa mga bibig mo na natural mula sa laman nitong rush words. Mag-ingat tayo sa mga rush words. Kasi pag nasabi mo na yan, hindi mo na yan may babalik sa iyong bibig. No, yan yung rush words. Mga salita yan ng laman at pwedeng may karunungan pero hindi galing sa espiritu. At yan ay mga instant word na nanggagaling sa kaisipan, sa kaluluwa, o sa laman ng tao. So yan yung rush words. So hindi yan maiinam na salita kumpara sa binabanggit na sweet at refreshing word na galing sa Espiritu. Amen. Tapos sinasabi niya, ang words niya, hindi outbursts of torments. Outbursts of torments. Kasi yung outburst, ito yung silakbo ng damdamin. Lalo na pag galit yung tao, may outburst yan. Lalo na pag yung tao ay may sama ng loob, magkakaroon siya ng outburst para ma-express niya kung ano yung nakatago sa kalooban niya. Outburst. Na may mga pagkakataon minsan, ang mga kapatid, kasi ang church life, ito ay isang lugar na nakakapagsalita tayo. No? At iniisip natin ang ating pagsasalita ay mga spiritual na bagay. Ganon din ang iniisip ng mga nakikinig. Kaya siya na sa church life upang makinig siya ng mga salita ng Diyos. Pero mayroong mga iba, ginagamit yung ganyang pagkakataon para magkaroon ng outbursts of torments. Ang torments, ragasa ito eh. Halimbawa, yung bulkan. Rumaragasa yan eh. Nakakatakot yan. May mga ragasang nanggagaling dyan. Mga lava, mga asupre, mga kumukulong na parang isang daloy na rumaragasa, pumapatay. No? So yan yung mga torments. Ang outburst naman, ito yung silakbo. No? Ito yung paglabas ng nakatagong galit, selos, inggit. No? Yan ay mga silakbo
na lumalabas sa bibig ng tao. Mapanganib ang mga salitang yan. No? Sapagat yung mga pananalita na yan, kung minsan ginagamit ng mga ilan sa panahon na sila ay nagsasalita para sa Panginoon. So, walang honey. Walang refreshing word. Kung hindi, mga ganyang klaseng pagsasalita. So, hindi yan ang binabanggit sa atin. At huwag natin gawin yan. So, walang gossip, walang jokes, walang rash words, walang outbursts of torments. Kundi ang dapat meron ay honey. No? At pagtulo na matamis na honey na nakakapagpagaling sa mga stricken, mga kapatid na lugmok ang kanilang kalagayan. Amen. Tapos sabi niya, some people have the urge to speak. Their words are like the bubbling brooks. Even when they speak about spiritual things, the way they speak shows that they have not passed through the deeper work of grace. Amen. Alam niyo kasi ang pagsasalita, mga kapatid, hindi ito sa galing. Alam ko may mga tao na isinilang, pinanganak, at may mga natural gifts sa pagsasalita. Meron naman mga ganyan. Maski yung mga unbeliever, kaya nila. Kasi meron yan tinatawag na natural na gift. No? Pero, ang binabanggit natin dito ay ang pagsasalita para sa Panginoon na katulad ng maiden na kung saan merong pagtulo ng matamis na honey. No? At itong matamis na honey na ito ay para sa pagpapanauli, no, ng mga kapatid na mga nanghina at nalugmok. Diyan ang magpapagaling sa kanila. No, kaya sabi rito, yung iba, merong urge to speak, pero ang salita nila is like the bubbling of brooks. Bubbling of brooks. Parang isang bulabok mula sa tubig. Blop, blop, blop. Alam mo yung tubig, pag nagbubulabok, may tunog yan eh. Pero kakainis, parang blup, 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 blup. Parang yung flash sa CR. May tunog yan, pero ayaw natin marinig yung tunog yan. Kung minsan nasa labas ka ng CR, may nag-flash, dinig mo ito. So yan yung mga pagsasalita ng iba, ganyan. Parang bubbling brooks. Hindi ganyan. Amen. So sabi niya, ang tao dapat nagkaroon ng malalim na paggawa ng biyaya sa kanya. Siyempre, sasabihin ko, ito ay bunga rin ng kapanahunan. Ng kapanahunan. Kaya, kung minsan, pwede ko sabihin, direkta, may mga kapatid sa church life na mayroong maturity in life. Lalo na yung medyo dumaan na sa kapanahunan. Pag nagsalita sila, may sense at kaaya-ayang pakinggan. Pagalitan ka man minsan, hindi naman hindi ka ma-offend. Amen. Amen. In this verse, we can notice not only her lips slowly dropping sweet honey, but the things that are stored within her. Honey and milk are under thy tongue. The top of the tongue is where man takes in food, whereas under the tongue is where man stores food. This means that she has stored up these things. There are riches within her. She has more than enough food. Amen. So, ginagamit niya rito yung pronoun her. Kasi ito ay tumutukoy sa mga believer. Sabi niya, sa ilalim ng kanyang dila, nandoon yung milk and honey. Nandoon yung kayamanan. Kaya yung maganda yung paliwanag dito, ang dila natin, may dalawang bahagi, yung ilalim tsaka yung ibabaw. Yung ibabaw, ginagamit yan para lumulon at tanggapin yung pagkain. At yung pagkain naman, minsan, nai-store sa ilalim ng ating dila. Doon siya naiimbak. Dito, sinabi na yung honey at yung milk nasa ilalim ng dila. So, ito ay isang store, imbak, na kung minsan ang mga kapatid sa panahon ng kanilang pagsasalita, hindi lang honey ang na lalasahan mo, hindi lang katamisan.
Pero nararamdaman mo, meron silang impact. Meron. Talagang meron. Kung bibigyan mo sila ng time na magsalita, ako, ang dami nilang pwedeng sabihin. Lalo yung mga kapatid natin, di ba? Na mga matatagal na sa Panginoon. Yung mga yung mga brothers natin na nagbibigay ng ministeryo. Isa, nagtataka din ako Hindi na uubos. Pag nabuksan mo sila, wala. Minsan, oras hindi mo na mapapansin. Si Witness Lee, nakita ko yan. Nandun ako sa Hong Kong. Hanggang alas 12 ng gabi kami noon, hindi siya tumitigil. Ang dami niyang gustong sabihin. Merong impact sa loob. No? At yan ang nararamdaman to sa maiden. No? Na ang kanyang kasaganaan, ang kanyang kayamanan ay na-impact sa mga panahon ng kanyang pananatili sa Panginoon. So mga kapatid, napaka-precious ng time natin. Guguli natin ito sa panahon ng pagigay ng Panginoon. Salita, kayamanan, atinan natin yung mga activity. Kung minsan nakakatulog kayo dyan, pero hindi naman sayang yan. Sapagkat merong paglalalin ang Diyos sa atin. At ang kayamanan niya ay nailalalin tungo sa atin na dahil sa mga panahon na yan, isang araw maging blessing ka sa church, sa mga kapatid, sa gawain ng Panginoon. Hindi dahil matanda na tayo, kundi yung na-restore sa atin, yan ang magiging blessing. Yan ang kayamanan na meron ang maiden na ito. Di ba ang ganda? Kaya huwag nating aksayahin ang ating panahon sa mga bagay na mga bagay na naaaliw ka lang. Amen. Honey restores the weak ones, whereas milk feeds the immature ones. She has stored so many riches within her that food seems to be under her tank. And she can dispense to the needy ones at any time. So may dalawang klase ng words dito. Yung honey, ito ay para sa mga mahihina. Is that, Okay, so yung honey, nire-restore niya. Pinapagaling niya yung mga nanghina. Hindi yung mahihinang, yung mga nanghina ito. Kasi sa church, mayroon dalawang klaseng mahina. Yung isa ay dahil nanghina. Ibig sabihin, dating malakas na nanghina. Meron namang iba na mahina dahil hindi pa sila malakas. Katulad ng mga bagong silang, mahihina yan. Hindi dahil hindi healthy yan. Kundi mahina dahil born sila, newborn. So, kailangan nila ng salita. Tapos sinasabi rito, yung honey ay para ma-restore yung mga nanghina. Okay? At yun namang gatas para in-nourish yung mga immature. Ang immature, ibig sabihin, mga babes, mga sanggol pa. Kaya itong pagsasalita ng maiden, may dalawang bagay sa kanyang imbakan. Meron siyang honey, okay, para ipanumbalik yung mga napahina. At para tustusan naman yung mga babes, yung mga sanggol. So, yan yung blessing ng pagsasalita. Kaya nga sinasabi natin, isa sa pinaka-unique way ng paglilingkod sa Panginoon ay sa pamamagitan ng ating pagsasalita. So, kailangan may yaman na sinasagisag ng milk and honey na nasa ilalim ng ating dila bilang ating imbak na sa panahon ng pangangailangan na idadali mo ito. At binabanggit dito na merong more or less, generally speaking, dalawang uri ng believer. Yung mga napahina at yung mga bagong silang o kulang pa sa maturity. So maging blessing ka sa kanila. Amen. However, she does not reveal all that she has. She is not like many people who exhibit on the outside all that they have inside.
Honey and milk are under her tongue. There are nuts on her lips. Amen. So, bagamat binabanggit natin kasi dito yung pagsasalita, hindi naman pwede ang isang believer ay ubod ng daldal na lahat na lang nilalabas niya. So, hindi ito pagsasalita para i-display mo yung buhay mo. Sabagat may mga bagay sa buhay natin na hindi naman natin kailangan i-display sa tao. Ang ating sinasalita ay mga salitang merong honey at milk lang. Mga salitang may katamisan para sa mga nanghina at merong nourishment para sa mga bagong kapatid. Amen. She enjoys her word as a fresh honey for restoring the weak, which comes from her lips. And her word are as honey and milk for restoring the weak and feeding the immature ones, which are under her tongue, and the fragrance of her conduct as the fragrance of ascension. Amen. So maganda yung last part, di ba? Yung fragrance ng kanyang conduct ay ang fragrance ng ascension. Amen. So merong kabanguhan ang maiden na ito. No, ang kanyang kabanguhan ay ang kabanguhan ng ascension. Amen. Na ang ibig sabihin dito, nabubuhay siya sa kalangitan. Ascension yan eh. So ang pamumuhay niya, hindi panlupang pamumuhay, kundi isang makalangit na kalangitan na nagdadala ng samyo sa ating Panginoon at maging sa ating mga kapatid. So ang ating pamumuhay, mga kapatid, ay meron samyo. Kapag ikaw ay nabubuhay sa mga makalupang bagay, meron ka rin samyo. Samyo ng lupa. Amoy lupa. So yun sinasabi. Pero kung ikaw ay nabubuhay sa sangkalangitan, ang samyo mo ay samyo ng kalangitan. Sapagkat ang iyong pamumuhay ay amoy kalangitan. Praise the Lord. Salamat, Panginoon. Pinakita mo sa amin ang kahalagahan ng pag-iimpact ng mga kasaganaan mo na sinasagisag ng honey at ng gatas, mga salita na pupuspos at maibabahagi sa aming mga kapatid na napahina at mga kapatid na kulang pa sa kagulangan upang kami ay maging mga pagpapala sa loob ng Eklesiya. Salamat, Panginoon. Amen.